Super Typhoon Nando is now out of the country. Northern Luzon was among those severely affected. Dobby de Guzman now joins us on the phone from Baguio City. Dobby, ano ang balita dyan? May isa ang patay at 7 ang sugatan matapos matabunan ng lupa at bato ang kanilang sasakyan sa Sitio Begis, Poblasyon Tuba Benguet, bandang 2:00 kahapon. Ayon kay OCD CAR Regional Director at Regional Disaster Risk Reduction Management Council Chairperson Albert Mogul, inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Ang mga nakaligtas ay ginagamot ngayon sa Baguio General Hospital and Medical Center. Base sa inisyal investigasyon, ang 4 na sasakyan na natabunan ay paakyat sa lungsod ng Baguio. Dahil sa pagguho, stranded ang maraming sasakyan sa Marcos Highway. Pero nakadaan din dahil sa mabilis na pagresponde ng mga rescue group kaya ng On-Call 911, Municipal Risk Reduction and Management Council ng Tuba Benguet, PNP at ilan pang grupo. Base sa report ng DSWD Cordillera, sa kabuuan ay umabot na sa 2,316 na pamilya ang naapektuhan. Kasamang Cannon Road, sarado pa rin ang 12 kalsada dahil sa pagguho ng lupa at bato. Bunsod ng malakas na pagulan dala ng bagyong Nando. Suspendido pa rin ang klases sa mga eskwelahan at trabaho sa mga government offices. Sa ngayon ay humina na ang ulan at hangin sa Baguio pero nasa ilalim pa rin ito ng Signal Number 1. Nakataas din ng Signal Number 1 sa lalawigan ng Benguet at Ifugao. Nakataas naman ang Signal Number 2 sa western portion ng Mountain Province. Nasa ilalim din ng Signal Number 2 ang Kalinga at lalawigan ng Abra. Samantalang ang northeastern portion ng Apayao ay nasa ilalim ng Signal Number 3. May? Dobby, so kung sarado pa ang Cannon Road, ito bang Marcos Highway ay madadaanan na? Tama ba? May tama yun. Sa kasalukuyan ay nadadaanan na ang Marcos Highway. At bukod sa Marcos Highway ay may isa pang alternatibong ruta papasok at palabas ng Baguio. At yan ay ang Nagilian Road at ang San Pascual to Asin Tuba Benguet Road. Maraming salamat, Dobby de Guzman, nag-uulat.